Eto, pag-usapan natin itong mga tanong ni Robin Padilla. Alam nyo, hating-hati rito ha. Maraming nagsasabi, alam mo, palpak magtanong si Robin Padilla. Marami naman nagsasabi, pambihira. Si Robin Padilla, mas magaling pang magtanong kaysa doon sa ibang abogado dyan na puro lang ngaw-ngaw, pero pag pinakinggan mo, inisip mo yung tanong nila, sabaw naman. Wala namang kwenta. At higit sa lahat, wala namang kwenta yung kanilang pinaglalaban. So tingnan natin, kayo po umusga kung ano masasabi ninyo at hihimayin po natin itong mga katanungan. Meron po akong katanungan para sa prosecution. Antayin din po natin dito, iiyak si Rapi Tulfo ha. Sa akin pong mga kaibigan, prosecution. Napakahalaga po sa bawat pagdinig ay yung nagsasabi ng katotohanan. Tama po ba? Tama po. Opo. Yun, importante ang totoo. Yung laway mo! Namumuo. Ay, balita ko, may nagsabi sa akin. Nakahanda na siya, meron na siyang pamunas ng laway. Congrats! Pagka ang isang witness po ay naging halimbawa ng paiba-iba ang sinasabi, ano pong tawag dito? Di ba po kasinungalingan? This is a hypothetical question, Apo. Your Honor. You are not referring to any particular witness? Si Las Cañas po. Yung inyo pong pinakitang affidavit, Your Honor? alam niyo po, hindi pa po ako tapos, kaibigan. Alam niyo po, napakalungkot po para sa amin na marinig na merong kayong ibinigay na affidavit na nabahiran dito po sa loob ng Senado. Dito sa plenaryo ng Senado ay nabahiran ng matinding masasabi nating kasinungalingan sapagkat magkaiba ang kanyang sinabi. October 3, 2016, sinabi niya walang kinalaman ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. February 20, March 6, na iba na ang istorya. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Walang... Di ba po sinungaling? Ay! May I answer, Your Honor? Opo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina. At paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi Ang tanong kasi, itong problema sa mga ito Ang tanong, anong tawag mo? Ako tanungin mo. Anong tawag mo sa taong paiba-iba ng sinasabi? Di sinungaling. Simple lang naman yun yun lang po ang tanong. Tama po ba o Abogado yan, hindi masagot ha. mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? I'm sorry, Your Honor, but I need to qualify my answer. Mr. Presiding Officer, isang simpleng tanong lang po. The lead prosecutor may agree or disagree or state a different characterization. I can state a different characterization if I'm asked by the good Senator Judge. You may disagree or agree with the Your statement Honor. of the Honorable Senator Judge Padilla. Feel free to say no or yes, Counsel. Kagalang-galang ng mga senator judges at sa atin pong mga nanonood na kababayan. Dahil binanggit po ng kagalang-galang na Senador Robin Padilla ang pangalan at ang affidavit ni Arturo Las Cañas, nais ko pong linawin ang kanina ko pong manifestasyon. Ito po ay ipresenta sa impeachment court bilang bahagi ng Presiding testimonya Officer, ng witness. hindi pa din po sinasagot ang Lead prosecutor, the response Bobo ba to si Luis Tro? Ako yung nagkatan. Ang dali naman di ba? Ang dali namang sagutin
Halimbawa, tanungin mo ako about BP Sara, kahit kakampi ko si BP Sara, tama ba yung ginawa ni BP Sara? No, tanungin mo ako ngayon kay Robin. Baka sabihin kinakampihan mo si Robin eh. Tanungin nyo ako kay Robin. Sang-ayon ka ba sa sinabi ni Robin sa medical marijuana? Hindi. Ano masasabi mo doon sa gusto niyang gawing legal ang marijuana basta sa medical? Kagaguhan. Simple, di ba? Hindi yan po pwede sa Pilipinas. Bakit? Aabusuhin yan. Yes, tama. Posible na tama si Robin Padilla. Pero not now. We are not ready yet. Aabusuhin yan. Tandaan nyo ha, ang umiiral na batas ngayon, bendalo. Yan pa kayang marijuana? Yung nakakulong na nga si Marcoleta, si Defensor, si Pastor Kibuloy, walang kasalanan. Tapos nakalaya si Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, si Tambaloslos. Doon pa lang. Alam mo na, ginagago batas natin, papasukan mo pa ng marijuana. Naintindihan po? Madali namang sagutin. Kahit kakampi mo. To the question of Senator Judge Padilla, allow me to, if the good Senator Judge will allow the presiding officer, pwede ba nating sabihin, lead prosecutor, na ang testigong pabago-bago ang kanyang testimonya sa magkakaibang petsa o araw o panahon ay isang testigong hindi maaasahan? Without particular reference to Arturo Las Sa Cañas, pangkalahatan, I agree with you, Honorable Presiding Officer. So, ibig sabihin, agree. Ito, si Laway, kapag ang sinabi pa iba-iba, agree siya na hindi maaasahan. Pero lang kay Las Cañas. Ibang klase, no? So, pag si Las Cañas, pwede siya mag-iba-iba at credible. Pero yung iba, hindi. Ganyan po. Ganyan po ang mga batang ni Tom Baluslos. Ang tawag dyan, double standard. Pwede nyong gawin kay Sara yan, pero wag nyong gagawin kay Tambaluslos. Wag nyong gagawin kay Marcos kasi mali. Yan batas na yan para lang kay Sara. Pwede para lang kay Marcoleta, para lang kay Baste, para lang kay Duterte. Pero hindi yan para kay Sandro Marcos. Ganyan po ang takbo ng utak nito. Nasalpakan ng maleta. Posible nagsisinungaling siya sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa, o nagsisinungaling sa isa, nagsasabi ng totoo sa isa. Hindi na natin malalaman yun. Tama po ba yan? Without particular reference to Arturo Las Cañas, I agree with you, Honorable Presiding Officer. Thank you. Maraming salamat po, aming ginoong You may proceed, tagapamahalang Senator hukom. Judge Padilla. Yari. Kasi po, katulad po ng sinabi ng aming Senator Judge, 10,000 hours, Pampilo Lacson, napakaliwanag po ng sinabi niya. At kami din po dito, ako po mismo ay gumawa din ng panukala na dapat yung mga nagsisinungaling dito, yung mga paiba-iba ng testimony na nagiging aming mga witness, ay dagdagan dapat ang sintensya ng perjury. Kailangan amendahan ang batas na yan. Ngayon, Di ba pagka umattend ka ng Senate inquiry or sa Congress, pag paiba-iba ka, iko-contempt ka nga. bilang pakiusap po sa inyo, sa prosecution, pwede po ba na sana ay maiwasan natin ang pagbibigay ng witness na may kasong perjury? Yun. Hindi na po ito si Las Cañas. Ang sinasabi ko po ay yung dalawang mahal nating witness, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Agent Talilong, na sa mga oras na ito ay may kasong hinaharap na perjury. Bakit ba puro may kaso? Hindi ko maintindihan. Bakit puro ba may kasong perjury ang nakukuha ninyo? Kasi siguro,
Madaling magsinungaling. Kuha ka niya, may perjury yan eh. Sinungaling yan. Oo. Bigyan mo lang ng pera yan, magsisinungaling yan eh. Oo. Bigyan mo lang ng pera yan isasanla niya ng nanay niyan eh. Posible, hindi ko sinasabing totoo. Ha? Example lang po yun. Kasi ako napagtataka, bakit puro may perjury na kaso tong mga hinaharap nyo dyan? Diba? Hindi ba kayo nagtataka? Sige nga, bakit sa tingin ninyo puro may perjury? Pero bago tayo magtuloy, huwag kakalimutan na i-like po nyo itong video, itong channel, video ni Coach Oli News at itong channel, subscribe po kayo kay Coach Oli. Patalastas lang, patalastas. Tuloy po. Pwede po bang iwasan natin na may mga ganito tayong witness para ang nasasakdal po kasi dito ay ibinoto ng 32 million na tao. Sana po, aming mga mahal na kaibigan sa prosecution, isipin nating mabuti bago po tayo magbigay ng mga witness na may perjury na kaso o nagkaroon po kami ng dahilan na gumawa ng amenda na itong perjury ay amendahan. Eto, maganda yung sinabi ni Robin Padilla dito. Dito pa lang, talong-talo niya na yung abogado dun sa kabila na walang latak yung pinagsasabi. Tatandaan po natin, malaki po ibig sabihin, 32 million ang bumoto kay BP Sara. Anong ibig sabihin nun? May mandato. Mandato galing sa'yo, galing sa akin, galing sa kapitbahay natin, at sa 32 million pa. Nilagay yan dyan. So, ibig sabihin, yung naglagay na 32 million, hindi yan po pwede basta-basta alisin lang. Unless merong matibay na sobrang tibay na ebidensya na talaga namang nilapastangan ang kanyang posisyon. But unless mangingibabaw yung 32 milyong Pilipino naglagay sa kanya. At wag po natin kakalimutan, that is the highest na boto ng isang Pilipino. Tapos tatanggalin lang ng isang NBI director. Tapos ikukulong lang ng isang ombudsman. Tapos huhusgahan lang ng isang Speaker of the House dahil hindi niya kayang talunin at binubuking yung kanyang maleta transaction. Okay? That is just an example. Okay? Wag po kayo magagalit. Ang punto dito, talagang dapat mahirapan. Dapat talaga ang ebidensya sobrang lalim. Na tipong ang ebidensya mo ay halimbawa, bukas sisikat ang araw, siguradong sigurado. Ganun po. Huwag po nating bastusin. Okay? Alam natin, ang impeachment ay political in nature. Kahit anong ilabas mo diyang ebidensya, ang dulo niyan, botohan lang, kampihan lang din eh. Hindi naman nalingid sa akin yan. Okay? Pero, yung ipapasok nyo namang ebidensya, yun namang wag paglapastangan doon sa mandato. Kaya nga minsan nakakaasar na basta lang sila magkukulong ng isang tao na inilagay ng napakadaming Pilipino. Tapos sa dulo, ma-acquit din. Wala na, kinulong nyo na. Nang alin? Sino lang nag-decide? Isang tao lang. Di ba? Ang pangit nun. Pwede po ba yun? Your Honor, with all due respect, I would like to take exception to the question and manifestation of the Honorable Senator Judge Robin Padilla. First of all, we were able to verify already that there are no cases pending against the prosecution witnesses. In addition, Your Honor, and only to respond to the concern of the Honorable Senator Judge Padilla, ang conviction po ay hindi ground for disqualification unless
it is final, and unless it is punishable by more than 1 year, and that the crime constitutes moral turpitude. Alam niyo po, napakaganda po ng inyong sagot. Sana hindi one-sided ang ating persecution. Ano? Kasi, alam niyo, pag kayo ang pagpabor sa inyo, alam niyo, bawal po ang ginagawa. Kindly maintain Presiding order officer, within the bawal po court. ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. The Sergeant at Arms, by authority of the Senate President, is directed to kindly maintain. Hindi po Order in the sila allowed mag-ingay. Dapat nga palayasin mo na yung mga yan. Kung ako yan. Grave threat yun, grave threat. Palalayasin ko talaga yan. Di ba? Ako nga, gusto kong pumunta dyan. Uupo ako sa likod ng mga yan. Hindi naman napapayagan. Pero hindi ako mag-iingay. Tayo taong pumunta dyan. Aas na tayong tao. Pinagtatawanan nila etong sinabi niya, parang bias yung prosecution. Pag sa kanila, pabor. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Robin Padilla dyan. Pero sa isang banda ako, sasabihin ko sa inyo yung katotohanan na kung ang ibig niyang sabihin dapat kampihan niya rin yung defense, mali po yun. So hindi ko alam kung anong ibig sabihin, anong konteksto nung pinupunta niya. Pero kung sinasabi niya, kasi kayong prosecution, pagkapabor sa inyo, tandaan po natin na pumasok yung impeachment, dalawa ang pinai-impeach dyan. Si Sara at saka si Bongbong Marcos. Naalala ninyo? Tapos wala silang nakitang dahilan para ituloy yung impeachment ni Bongbong Marcos. Kay Sara meron sila. Kung yun ang iniibig sabihin ni Robin Padilla, kasi ako na una pa lang, kahit syempre prosecution yan diba? Kampihan talaga sa kabila. Pero nung una pa lang, nung sila naman ng judges, doon sa kanilang house, doon sa Congress, hindi naman sila naghusga rin ng patas. Di ba? Biased sila saan mo makikita? Si Marcos, hindi dapat i-impeach. Si BP Sara, dapat i-impeach. Doon pa lang, kitang-kita mo na yung pagkabayas nitong mga animal na to. Korte po ito. Thank you. You may proceed, Senator Judge. Who was speaking? Ako po. You may proceed, Senator Judge. I was Padilla. interrupted. Yung action star na action star. Iintindihin po natin, ako naman hindi bias. Iintindihin natin, ito si Robin Padilla, hindi naman to abogado. Gaya ko, hindi naman ako abogado. So kung ikukumpara siya o ako sa mga abogado, magagaling talaga abogado. No questions about it. Kaya lang minsan, tingnan nyo yung mga banat ni Robin. May sablay, pero ding talaga namang, bakit nakita niya na yung mga may perjury? Bakit nakikita niya na kung papabuksan yung bank accounts ni BP Sara, pabuksan ng lahat? Di ba? Kasi po, nasa panic siya ng katotohanan. Talaga naman Di ba? Hindi dahil sa kampi ako kampi ako sa DDS o kay Robin Padilla. Logical naman, di ba? Bakit mo iimbestigahan ng 115 million na confidential funds samantalang tahimik ka sa flood control? Hindi po ito pagiging kulay-kulay, hindi ito pagiging DDS. Yan po ay makatwiran. Kung ikaw ay tahimik sa ghost projects, tapos sige ka ng sige kay BP Sara, may tama utak mo. With due apologies. So, ibig niyo pong sabihin, yung mga senator judges dito ngayon na humaharap sa kaso, na hindi po pinapayagan ng ombudsman at hindi pa rin sila guilty, ano pong ibig niyo sabihin? Your Honor, with all due respect, ang question niyo po kanina ay kaugnay ng pagtistigo. Testigo nga, Referring to judges the nga yung witnesses of sinasabi the prosecution, Your Honor. Ang usapan po ay yung guilty or not guilty. Okay? So, tatanong na po ako ng bago. Opo.
Pwede po ba? May I be clarified, Your Honor, on your last question about the senator you said are facing cases? Lead counsel, I think that was more Alam of niyo a... po, malinaw na po yung sinabi ko and wala po kayong karapatan magtanong Hindi, sa Senator Judge. diliwanagin ko nga po. I think Senator Judge Padilla was making a manifestation and not posing a question to the lead prosecutor in relation to our two colleagues. You may proceed, Senator Judge Padilla. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahalang hukom. Pwede na po ba tayong mag-advance ng katanungan? Yes, Your Honor. Apo. Yung pong sinasabi ninyo, bakit nyo po nababanggit ang ICC dito? Nako, kasi ba't siningit-singit Ano yung po ang ICC? kinalaman ng ICC dito sa ating pagdinig? With all due respect, Honorable Senator Judge Robin Padilla, kagaya po ng nabanggit ko na, at marahil panglima ng banggit ng presiding officer, nabanggit po ang ICC, kaugnay ng affidavit ni Las Cañas, na ipirinisinta po ng prosecution bilang bahagi lamang ng testimonya ng witness at bilang bahagi ng naging investigasyon ng Special Task Force ng NBI. Maraming salamat po. Senator Judge Padilla will please wind up. You can Opo. avail of a second. Ako sasagot sa tanong na, bakit na ipasok ang ICC? Ako sasagot. Kasi, ipahuhuli din si BP Sara sa ICC. Asahan nyo yan. Isa yan sa grant plan nila. Isa yan sa exit plan, ika nga, na pag hindi na-impeach si BP Sara, una, baka ikulong dahil sa great threat, kaya lang ano yun mababa yun Alam ko, available naman yan. So, hahanapan. Okay? Hahanapan siya na posibleng mataas-taas na katulad ng kinaso kila Marcoleta. Pwede rin itong pinakamatindi. Isusunod kay PRRD. Yan na yun. Uunti-untiin na yan. Tingnan nyo, ha? Round if you wish. Opo. Maraming salamat po. So, ibig pong sabihin, malinaw na kanina sinabi natin na What is the hindi pleasure siya... of, with the permission of Senator Judge and indulgence of Senator Judge Padilla, what is the pleasure of Senator Judge Rafi Tulfo? Walang mic. Kay Senator Padilla. Tingnan nyo naman kung anong pinaglalaban ng Tulfo. Ha? Bukod doon sa mga mag-aasawa. Away mag-asawa. Tingnan natin anong pinaglalaban ng Tulfo. Bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes? Bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Hindi pag Senator ka ba nagsusumbong ka? Sabihan mo, bakit pag majority? Hindi mo pinipindot. Pag majority, pindot ka ng pindot. Di ba tinuturo niya pa Di pag sabihan mo, ano ba namang, i-interrupt mo yung tanong ni Robin Padilla para ka magsumbong sa pagpindot ng bell. Ang babaw. Tingnan nyo kung gaano kababaw ang Tulfo. Diba? Sabaw na po yung Tulfo. Hindi, wala silang siguro kakayanan or lalim na makapag grandstanding, makasingit. Pati bell pinatulan. Ayan po. Dinala yung pagka-vlogger sa Senado. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. Ba't ka na sumigaw? Itong Tulfo OA, no? Ang OA mo, pag babae mo ba nakababad? Okay lang may lagpas 2 minutes.
Di ba? Ang OA mo. Boss, sir, amo, hari. Ano pang gusto mo itawag ko sa'yo? Ang OA. Umabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? Thank you. The comments of Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. However, the chair would like to point out that in the impeachment court, there is no majority nor minority. We are all senator judges. And Senator Lacson earlier requested also an additional time to finish his point, which the chair allowed. That's why the chair reminded Senator Judge Padilla to wind up because his time already lapsed. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, I'm sorry, I do have a lot of respect in you. Yung sa akin lang, kahit na sino senador, kapag dating na ng 2 minutes, pinipindutan ng bell eh. Ako, Di ba nga, ulitin ko ha, bakit si Lacson pinagbigyan pa nga? Oo. Majority yon. In short, kakampi mo. At wag mong kakalimutan nakasuot ka niyan. Kaya nga kayo nagsusuot niyan eh. For you to remind yourself and for you to remind the Filipino people that you are not just senator in an impeachment court. You are judge. Walang majority, walang minor. Ano kabobohan niyang pinagsasabi mo, Tulpo? Oh, siguro pag nag-away mag-asawa si Robin tsaka yung asawa niya, doon mo na lang pasukan. Huwag kang pasok ng pasok dyan. Hindi mo teritoryo yan. Nagmumukha kang tanga dyan. Oo, pag nag-away silang mag-asawa, hindi ko alam kung papayag si Robin, papasukan mo. Okay, pero doon ka na makialam. Andun ang ano mo eh. Andun ang porte mo, ika nga. Pagdating dyan, magmumukha kang tanga dyan. Tulpo naman oh. Wag ganon, wag ganon. Magagalit sa akin yung mga tulponatics. Ay, nako. ilang beses na ako nang pindutan ng bell. Nakakairita eh. Samantalang yung iba, hindi pinipindutan ng bell. Umabot pa ng 5 minutes. I'm not referring to anybody here now. Yun lang yun eh. Kaya nga kuminsan, binubulungan ko na nandiyan eh. Oy, pindutin mo na yung bell. Di bulungan mo na lang. Senador ka rin naman, pwede mong sabihin. Alam mo, mainitin talaga ulo nito pagka ako, hindi ko naman siya pinapanood, pero meron ako napanood na 1, 2, 3, basta hanggang 5 o 10 na napanood ko. Nagagalit ito. Oo, pagka hindi, nagagalit siya dun sa mga staff niya. Oh, ako nakukumpara ko to si Tulfo. Ako lang naman yun ha. Opinion ko yun. Huwag kang magagalit. Huwag kang balat sibuyas ni Mal. Para itong si Willie. Willie Rebellion. Pumasok na sa utak yung kayabangan. No, pero sabaw naman. Para naman makapagsalita yung iba. Yun lang po. Wala na akong tinutukoy dito. Dapat maging Alam mo, fair. layo nito kay Ben tayo. Tulfo. Si Ben Tulfo maayos ha. Hindi, totoo. Ibang-iba eh. Sa bagay, ganun talaga. Kailangan mo maging epal. Kailangan mo maging maingay lang para maging senador. Yung sa nagpipindot ng bell. Pag sinabing 2 minutes regardless kahit na sinong senador yan. Paulit-ulit. Paulit. Pareha sila ni Erwin to paulit-ulit. Galit na galit dun sa nagbebel. Yan ang pinaglalaban ni Tulfo. The clerk of court is instructed to kindly relate to the bell ringer. Nagkaroon pa ng title. Naging bell ringer. Instructed na yung bell ringer. Aroy, nako. Oo, lalim. Ang lalim na nangyayari sa impeachment. Ba't kayo nagpapasok ng mga ganyan? Ayoko na. Wag na kayo. Hoy, last na yan ha? Wag na kayo magpapasok na vlogger dyan. Vlogger din po tayo pero buti pa mas matalino pa si Lito Lapid. Total, alam nyo wala siyang alam. Tahimik na lang. To kindly be consistent in doing the reminder
polite reminder to the senator judges with respect to the time allotted. Sir Presiding Senator Officer. Judge Yes. Cayetano Alan. No, I take the comments of Senator Tulfo in order. I respect your opinion, but just to put on record, as you said, Senator Lacson a while ago asked for more time, binigay. Walang bell yon. Yesterday, 2 bell sa akin. 2 o 3? Dalawa lang ang bilang ko. 2 lang bilang mo. And maybe the solution is that after the first, isang bell na lang, pero kasi from the start of the impeachment trial, we asked the Bell presiding ringer. officer at sabi mo nga, liberality, because then if not, if we can't ask questions, baka magkaroon ng motion or mas lalong tatagal. Maybe you've been doing it naman, but yun nga, yung just ask to wrap up. But konting, we all want to get back to work. There's so much that we want to do. At least sa wala ngang majority minority, but at least wala ngang threat ng kaso sa majority. Kami magsalita dito, parang may sword sa aming nakatutok. So Teka mo, ganda yung sinabi na yun, ha? Isipin mo, ang pinaglalaban nitong si Tulfo, yung bell ringer. Para sa kanya bias. Pero tandaan po natin, sinabi rin ni Cayetano, siya nga binel siya 2 beses. Si Lacson nga in-extend. Di ba? So, lahat po yun, hindi lang kay Tulfo ginagamit. Ginagamit din sa lahat. Even the extension ginamit sa kakampi niya. Okay. Pero, let's assume tama si Tulfo. Tulfo, wag kang parang bata. Napakaiyakin mo eh. Napapaiyak ka na, napapansin ko. Kung yung galit mo, yung reklamo mo, yung sigaw mo, may kasamang luha, iyak na yon. Hindi lang siguro pa lumalabas. Baka sa bahay mo, iyak ka na, matutuloy. Pero tatandaan natin, sa mundong ibabaw, there will never be equality. Senador ka, alam mo yan. Diba? Buti nga sa inyo, kung sa tingin mo, nadidihado ka sa oras, konting bagay yun. E tingnan mo kung paano madihado sila Cayetano. Si Marcoleta. Si Jinggoy. Hindi lang kumampi. Kay Bongbong Marcos. Nakakulong. O, kay Cayetano, parang may sword sa kanila. Pag hindi kumampi, hindi natin alam sa makalawa, sa makatlo. O next month, nakakulong na. Ganon din kay Robin. Diba? Ganon din kay Pia. Ilan sa kanila ang parang may nakahang na sword na magkamali ng sasabihin, may kaso na. Is that fair? Of course not. Tapos ang nilalaban mong fairness, Tulfo, Bell, di ba? Siguro kung magrereklamo kayong napakatinding pagiging unfair. Pero yung konti, magbigay ka naman ng leeway, Tulfo. Diba? Siguro nakikita mo rin naman hindi fair eh. Siguro nakikita mo na iba rin ang trato sa inyo kaysa kila Cayetano. Be realistic, Tulfo. Huwag kang iyakin. Para kang ano eh. Baka mamaya magpunta ka sa bar. Baka magpunta ka sa bar, doon mo iiyak sa mga, kuha ko 5 babae. Baka lang. Hindi po kita pinagbibintangan. Alam mo naman mga lalaki, ganyan din eh, di ba? Sige, tuloy tayo. konting pagbibigay din sa amin ng konting liberality din sa pagtatanong. Yes. But in accordance with the rules, tama naman po yung sinabi ni Senator Tulfo. The presiding officer shall take in advisement the points raised by Senator Judge Rafi Tulfo as well as the point raised by Senator Judge Allen. And in that spirit, kindly wind up, Senator Opo. Judge Padilla. Ginoong tagapamahalang hukom, nais ko lamang pong sagutin ang ating kaibigan na si Senator Rafi Tulfo. Sandali lang po. Kaibigan, mas mahaba kasi yung sagot ng ating prosecution. Ako po ay nagtatanong lamang ng oo ba o hindi. Opo. Pasensya na po. Opo. Kindly wind up, Senator Judge Padilla, but you're gonna Opo. bail of the Maraming second round salamat if there's po. one. Ingat ka, Robin.
Baka pag nag-away kayo mag-asawa, pasukan ka na niyan kasi ang tagal mo magsalta. Tatalon na po ako. Dito na po ako sa aking kaibigan. Maraming salamat po, kaibigan. Opo. Sa aking pong kaibigan, kay Attorney Matibag, mahal na saksi. Mabilis lang po ito. Ako po ay napunta sa PDP Laban dahil po sa inyo. Tama po. Opo. Kayo po ang kumimbinsi sa akin. Tama po. Campaign manager nyo pa po. Opo. At masasabi po natin na isa kayo sa nagpa-number 1 po sa akin. Tama po. Sa lugar po namin, number 1 po kayo. Opo. Attorney Matibag, sumama po ako sa inyo dahil alam ko na isa po kayo sa arkitekto ng pagkapanalo ni President Rodrigo Roa Duterte. Tama po ba? Hindi po. Sapagkat noong 2016, ako po ay ang campaign manager ng Region 4A ni Secretary Rojas po. Ayun. So hindi po kayo connected nung panahon na yon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Hindi po. Opo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa mga iba't ibang politiko, kayo po ba ay matatawag na political analyst o political Strategist. ano pang tawag po doon? Yung mga Political strategist. nagsasagawa, nagpapatakbo ng politika ng bawat politiko? Well, maaari pong matawag na tayo ay tumutulong sa ating pinaniniwalaan na kung sino po ang dapat manungkulan sa ating bayan. Opo. Ibig po sabihin, pwede po kayong gumawa ng isang kandidato at manalo. Makatulong lang po. Sapagkat ang paniwala ko po, hindi naman po isang tao, lalo na ako, ang magpapanalo ng isang kandidato. Opo. So ngayon po, masasabi po natin na pwede po kayong magtrabaho bilang isang political operator? Nako, ang ganda nung tanong. Iba na yung political operator. Iba na yung political analyst, iba yung political strategist, iba yung political operator. In short, pwede mong i-operate. Sa madaling salita, ang political operator, pwedeng halimbawa ang kanyang kandidato ay si Tambaluslos o kaya ay si halimbawa si Lenny. Hindi lang niya tutulungan tumaas sa survey. Pwede rin niyang sirain yung kalaban na alam niyang malakas para umangat. Ano ang punto dyan? Well, kung legal naman yung kanyang at totoo yung sinasabi niyang paninira, wala sa tingin ko masama doon. Kasi talagang ganun naman. Lahat naman po ginagawa yan. Ang masama, yung mag-witness ka dahil meron kang agenda. Pangit po yun. Ano pong tinitingnan dito? Gaya ng mga pinakita natin na pinapakita ng mga senador na hindi po credible ito si Matibag considering lahat ng kanyang mga nakaraan, considering yung kanyang mga pinagsasabi, at considering sa kanyang mga ginagawa. Yun po ang gustong palabasin nito mga ilang senador. That he is not credible. He is incredible. Ano po bang konteksto ng political operator? Ang ibig ko po sabihin, ako po ay nasasama sa isang political party noon. So tumutulong po tayong maipanalo ang isang kandidato ng political party. Opo. Maipanalo lang po. Ano po ba ang trabaho ng political operator sa Pilipinas? Pwedeng gumawa? Pwede din sumira? Yan na yun. Ang political operator to be successful, kailangan po yung kanyang sasamahan ay magtagumpay ang kanya pong laban at advokasya. Okay. Yun lang po. Maraming salamat po, kaibigang attorney. Alam mo, ang dami kong nakikita. Ang daming may idol dito kay Matibag, ha? Yung mga loyalista at saka yung mga kainsuka, bilib na bilib daw sila kay Matibag. Kasi nga, nung una, si Jokno, nung nagsalita, gusto nang patakbuhin ng pagka-presidente. Tapos, yung iba naman sinasabi, dapat tumakbong senador. Di ba? Pansinin ninyo, bago po tayo magsimula. Ganyan din po ang ginawa nila kay Torre. Lahat ng sumusulpot, si Torre.
Tapos, si John Vic naman. Tapos, si Risa. Di ba? Ang dami nilang pinopromote. Nakikita nyo po yung frame of mind ng loyalista at saka Pinklawan. Naku, magagalit na naman sila sa akin. Di ba? Mga bobo kasi yung mga yan eh. Oh. Totoo naman. Oh, yung frame of mind nila, litong-lito na po sila. Hindi nila malaman kung sino ang ilalaban nila kay BP Sara sa 2028. Kaya nga naman, nagkaroon ng impeachment para talagang siraan ito si BP Sara. Wala. Tingnan nyo. Pati si Trillanes. Gusto ng patakbuhin. Wala na silang bukang bibig. Ay, eto. Pwedeng ilaban to kay BP Sara. Eto. Akalain mo pati si Jokno? Ganyan po sila kadesperado. Itaganin nyo sa bato. Pagka meron na namang sumulpot, sasabihin naman nila, dapat tumakbo yung presidente, labanan si BP Sara. Dapat tumakbo yung senador. Pansin nyo sa DDS? Kalma lang. Kalma. Baby, kalma. O, di ba? Hindi tayo nag-aano. Bakit? Alam natin ang totoo. Sila, sinisira lang yung totoo. Kaya meron mang konting, konting, sa tingin nila nakagawa ng mabuti, parang ganun, kinalaban si Sara. Okay na, sige, patakbo. Yan, pang presidente na yan. Wala mo pati si Tory pinagtyagaan. O ngayon naman si Matibag. Ang daming uma-idol kay Matibag. Taas ang kamay ng uma-idol dito kay Matibag. Sige nga, gusto ko lang malaman. Pangalawang tanong, dapat bang i-idol si Matibag? Oh. Sige, kung nagtaas ka ng kamay na idol mo si Matibag, sabihin mo, bakit? Kung kontra ka naman, of course, may kontra dyan. May gusto, may ayaw. Kung ikaw naman ay kontra kay Matibag, bakit naman? Hindi mo dapat idolin si Matibag. Oh. Pangatlong tanong, unahan ko na sila. Dapat bang tumakbo si Matibag bilang presidente o senador? Oh, kung ang sagot mo oo, bakit? At kung ang sagot mo hindi, bakit? Okay? Ganyan na po, makikita nyong lalabas dyan. Kasi nga, gusto ko marinig, litong-lito na sila. Simulan na po natin. Mr. Presiding Officer, for the witness. Sir, nung May 13, you're recorded as saying, katunayan, nakiusap nga po ako kay John Consulta na puntahan kami dito sa Sequoia Hotel dahil meron po kaming planning mula po pa kaninang umaga, and you went on to say nandun ka with all the deputy directors, etc. Do you confirm? Ayun, ang tanong, kinausap mo si John Consulta. Do you confirm? Ang tanong, do you confirm? Ang sagot ni Matibag, Well, kausap ko po si John Consulta. No, just confirm, sir. Did you say Yes, I that na talked nandun to- kayo sa Sequoia? Hindi, yun lang. Yung statement na Haba yun. po kasi yung statement nyo. I just Pasensya need na. you to confirm, did you say that you were in Sequoia? Yes, I talked to... nasa Sequoia ka, yun lang. Hindi ko kinakausap. Nasa Sequoia ka, yun lang. Yun yung tanong ni Pia, ha? Thank you. To So John you are Consulta. confirming. Okay. Yes po. And then later on, dinagdag nyo, wala kami sa Senado, we are on stand down because that's the instructions. Did you also say that? Yes po. Thank you. Wala daw sila sa Senado kasi sabi, huwag kayo dyan sa Senado. May stand down. Meanwhile, in another interview, you then said, mayroon request si GM Veloso to help them secure the area kasi napapansin nila na magulo, labas-pasok. Nagpadala kaming ilan lang na ahente, parang 4 to 6 na tao, na nag-iikot sa premises ng GIS. Hindi pumasok sa Senado. I am quoting Inquirer dated 13 May 2026. Did you say this? Sinabi mo ba yan? Yan po, tanong kay Matibag. Tingnan nyo ang sagot ni Matibag. Sinabi mo yan? Yes, sa GSIS po. Okay, thank Yes, you. GSIS. So, Okay. I asked now for the kind indulgence. May papa-flash lang ako. It's just a photo, dear colleagues, both parties. Paki-flash lang. So sabi nyo nasa GSIS. You confirm na nasa GSIS Tama yung mga po. ahente mo. Meron ipapakita. Ano mo, titingnan natin dito habang hinahanap yung ipapakita. Kasi ang kino-confirm dito, kung credible, nasa batas po yan, pwede nilang itest ang witness. Hindi po, kasi sabi, bakit kayo nag-aabogado kay BP Sara? Hindi.
dapat kahit sila ay senator judge, itetest nila yung credibility ng witness. So, since witness si Pwede Matibag, mag-update sa technical what's going on. It's just a photo. tinetest ni Pia Cayetano. Okay? Bakit? Yung credibility I'm just showing dahil the Senate website for the record. Senate ang issue dito kung sinungaling or hindi si Matibag. Yan po ang gustong patunayan ni Pia Cayetano. website. Tapos po, nandito po sa right corner, can you read it, sir? It says contact information. Can you read it? Hindi ko po Okay, mababasa. paabot ko sa page yung same thing. It is just the Senate website. Page, pakiabot. Thank you. Pakibasa lang po yung address ng Senado. Contact information, GSIS Building, JW Jokno Building, Pasay City, 1300 Metro Manila, 632-8552. Okay na po yung phone number, no need. Opo. So pakiulit, ano hong building? GSIS Building. Opo, kasi nag-iisa lang naman ho ang address namin. Umuupa po kami dito sa GSIS. Iisang building lang ho po yun. And for the record, kung saan nakita yung tao mo, likod lang po yun ng office ni Senator Loren Legarda. Nasa video po yun. I will not... Ayan. At ano pong issue dito? Okay? Sinungaling si Matibag. Yan po ang pinapatukuyan ni Pia Cayetano. Kasi sabi niya, nasa GSIS ba mga tao mo? Wala. Pero, nasa Senado ba ang tao mo? Wala. Tapos sasabihin niya ngayon, pinapatawag sila sa GSIS. Ano ang address ng Senado? GSIS building. Na nasa likod, ibig sabihin, kitang-kita sila sa opisina ni Loren, nandoon sila. Na itinatanggi pa rin nila until today. 'Di ba? Anong ibig sabihin nito? Yung spirit, yung espiritu nung karakter ni Matibag kasi nililito niya eh. 'Di ba? Ang sabi nasa Senado ba siya? Wala. Pero nasa GSIS. Yung opisina nila nasa loob ng GSIS. 'Di ba? Nakikita mo yung spirit, meron kasi tinatawag na spirit of the law eh. Ano bang intention kaya ginawa yung batas? Yung intention naman nung tanong ni Pia Cayetano, nandito ba kayo? Wala, nasa GSIS. In short, nililito ni Matibag. Pero I'm sure, hindi stupido si Matibag. I'm sure matalino yan. Hindi ka magiging matalino kung hindi ka abogado. Tama po ba? Kaya lang, minislead niya ang Senado. Kaya lang na-booking sila dahil kita sila doon sa opisina ni Legarda. Yung pong ibig sabihin na napakasinungaling nitong si Matibag. According, hindi man dinerecho, pero ito po ang pinupunto ni Cayetano. not bother everyone with that. Kung gusto nyo, presiding officer, I can, but for now, I won't. Kasama po yon sa area na inuupahan ng Senado sa GSIS. We are paying rent for the information of all. So yan po ang gusto ko lang ma-establish. It seems kasi po na you swore an oath, no, to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Is that correct? Kita mo, dire-diretso na. Ha? You swear to tell the truth and nothing but the truth. Yung katotohanan. Ha? Yung ganun kasimple. Walang bahid na kasinungalingan. Yung pinakatotoo. Parang ganon. Yes po. Thank you very much. So, sa kaalaman po ng ating mga nanunood at masigasig na taga-subaybay ng mga kababayan natin, Rule 133 on the weight and sufficiency of evidence. Sabi sa Section 1, preponderance of evidence, in determining where the preponderance or superior weight of evidence on the issues involved lies, the court may consider all the facts and circumstances of the case, the witness's manner of testifying, their intelligence, and also their personal credibility. Credibility. Their intelligence sa pagdetermina ng witness ay yung kanilang intelligence at saka yung kanilang credibility. So kayo sumagot.
credible witness ba si Matibag? Furthermore, in Section 11 of Rule 132, a witness may be impeached by evidence that his or her general reputation for truth, honesty, or integrity is bad. So nag-ring na yung bell, I will be loyal, I will follow this na lang, pero may record pa sana akong papakita. If the body wants, I will show the video na sinabi din po ni NBI Director in an interview, wala pong nasaktan, wala pong nangbugbog. But we have a video, alam po ng lahat ng mga kasamahan natin na yung OSAA, yung aming pong personnel, binugbog. May video po tayo niyan. I leave it to the body, I leave it to the presiding officer. If we Okay, so ito naman, this is public knowledge. Siguro ang tanga nyo na lang kung hindi nyo alam na mayroong binugbog na OSAA. Oo. Pinakita naman yon. Kung kayo ay mahilig sa politika, nakita nyo naman yung live nun. Binubugbog talaga yung OSAA. And I'm sure, even yung mga majority senators, yung mga bulaga senators, alam nila na may binugbog na OSAA. Ang punto dito ni Cayetano, sinabi ni Matibag, walang nasaktan. Ay ako sa tingin ko lang imposibleng mabugbog natin ang isang tao pero hindi siya nasaktan. Siguro tinurukan muna ng anesthesia o turukan nating anesthesia para hindi masaktan, saka natin bugbugin. Di ba? So, ang tanong dito, tinurukan ba ng anesthesia yung OSAA or hindi? Kasi kung hindi, sigurado ko nasaktan yun. Imposibleng hindi masasaktan yun. So, anong punto rito? According to Pia Cayetano, sinungaling si Matibag. Ngayon, siyempre, sabi ko nga nung una pa lang, marami nag-idol kay Matibag, hindi natin sila masisisi. Kasi hanap sila ng hanap na ipantatapat sa Duterte. So, kayo na lang ang humusga. Kung si Matibag ba ay credible witness or hindi. Pwede ba natin piliin na ito nagsasabi ng totoo, pero dito hindi. Yung sinabi katulad nung sinabi ni BP Sara, ito, doon sa video, sinabi niya ito, paniwalaan natin. Pero yung sinabi niya na papatayin siya ng Pangulo, wag natin paniwalaan. Yung sinabi niya na may korupsyon, matinding korupsyon sa gobyerno, wag natin paniwalaan. Parang ganun eh. So hinihiwalay natin. Pinipili natin. So yun ang tanong, kayo ba pinipili nyo yung gusto nyo lang paniwalaan? So ngayon, punta tayo Ito sa susunod, isa pa tong sinabi din patungkol kay Matibag. At itutuloy natin. Kayong huhusga. Hindi ko po kayo tuturuan kung credible na witness si Matibag or hindi. Okay, ito naman, tingnan natin si Chis Escudero. Ito, alam naman natin si Chis Escudero, nakagitna po ito. So, credible siyang magtanong. Tingnan natin kung ano ang masasabi niya kay Matibag. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too, just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang unang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo? Sa pag-aalala ko po, opo. Sa kasaysayan ng NBI? Based on the records turned over to me, wala po. Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta ang Pangulo, ikalawang Pangulo o sino mang mataas na opisyal o sino mang mayaman dito sa ating bansa? Tama Kaya may mga bodyguard sila, di ba? Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat pero magkakaibang level po. Tama po yun. So, ngayon lang nagkaroon ng task force para imbestigahan yung threat sa Pangulo. Yung po ang punto ni Chis Escudero, obviously lahat naman. Yung mga mayayaman nga may threat. Tingnan natin kung saan papunta yung mga mayayaman nga at sikat. Yung iba nga sikat lang, hindi pa mayaman. May threat di ba? Kaya nga may mga bodyguards. Lalo na ang presidente, di ba?
At kung may mga threat tulad nito at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na o PSG dati. Tama po ba? Tama po. Kaya po, meron po kaming coordination po. Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumampas sa oras na sinusundan ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung Oh, gandang tanong. May bayad ba? O yung sabihin na lang nating assassin. O hindi, wala namang binanggit si BP Sara na assassin. Wala rin naman silang mapatunayan. Pero para maintindihan nyo, yung papatay ba, may bayad. 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre? That is the part of the investigation po that we have to establish po. So wala pa. Ini-establish pa lang. Pero nagwi-witness na siya. Anong kanyang prueba? Yung video ni BP Sara. Yung sinabi ni BP Sara. Na sinabi din ni BP Sara, papatayin siya ni Bongbong. Kaya nga hindi nga pwede gamitin, according to Alan Peter Cayetano, bakit mo gagamitin yung sinabi ni BP Sara at yung video ni BP Sara na patayin yan, pero yung sinabi niyang papatayin siya ng presidente, hindi nyo pinapaniwalaan. Pero yung sinasabi niya na korap ang gobyerno, hindi nyo rin pinapaniwalaan. Namimili kayo. So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun? Tama po, but we consider every possibilities po. Yan. So, ganito kasi yan. Ito'y obvious naman di ba? Halimbawa kayo magbabarkada. I mean, kahit naman sa amin nangyayari yan di ba? Parang pagbiruan, pag magkakasama ang barkada, alam mo, nakakabwisit yung mukha niyan. Papatayin ko na yan. Bubugbugin ko yan. Pero nakainom lang. O yung iba naman, alam mo na magbabarkada lang, nagyayabang lang. Alam mo, pag ako talaga kinanti niya, bubugbugin ko yan. Diba? Grave threat na ba yan? Kaya nga ang punto dito ni Cheese Escudero, binayaran na ba? Pero iba yung, ito. Bugbugin mo yan. Iba na yun. Diba? I'm sure lahat po kayo, meron kayong usapan na magbabarkada, lalo na pag nakainom, o yung iba naman pag galit na galit. Tatandaan po natin ang konteksto nito. Alam na alam ko po yung konteksto na ito Kasi nandoon po ako mismo dun sa Zoom. Ito yung ililipat si Attorney Solaika. Dadalhin na sa Women's Correctional ba ang tawag nila doon? Basta ililipat. Illegal po yun. Kukunin yung cellphone niya. Di ba? So, syempre, yung Vice President galit na galit. So, naisiwalat niya na lahat. Sinabi niya, yes, no joke, no joke. Pero, of course, tatandaan natin yung konteksto ng sitwasyon na yon. Kasi kung hindi inoperan, wala namang offer, wala silang mapakitang assassin, hindi po grave threat yun. Yun ang punto ngayon ni Cheese. Ang ganda ng tanungan dito ni Cheese Escudero Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya? Kasama po sa 5 yung pamantayan na binanggit po ninyo ay identity of person involved and capacity. Tama. Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap. That will be considered in the investigation po. So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba? Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po ang mga konsiderasyon. Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil. May punto kayo, hindi po Mas ba? malaki po ang posibilidad. Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba? Titingnan po natin, tama po. At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Dito muna tayo, okay?
So, sa madaling salita, posibleng grave threat, yes. I admit that, posible. Kaya lang conditional. Pero posible ding hindi. Diba? Kasi nga, halimbawa, yung kapitbahay ko. Oh, halimbawa, yung kapitbahay. Kunwari lang to hindi ko gagawin to. Ako'y, alam to ng mga kaibigan ko, ako po ay hindi mapanakit. Ako ay mapagmahal. Okay. Halimbawa, yung kapitbahay ko, babae, inutusan ko, patayin mo nga si Baste. May capacity ba siya? Una, babae. Halimbawa, ka-close ko lang, kakwentuhan ko kunwari yung kapitbahay ko na babae. Oh, patayin mo nga yan si Baste, nakakainis. Masyadong pogi. Oh, kunwari lang. Ha? Tinatalo ako. Ayoko na may mas pogi sa akin. Kunwari lang. Ayoko. Valid ba yon? Diba? Hindi po kasi lahat, ang punto dyan, hindi po lahat ng sinasabi, yun na po. Kasi nag-rely lang solely, ang kanilang ebidensya lang ay nakasalalay lang doon sa sinabi ni BP Sara. Period. Wala nang ebidensya to the contrary. Ngayon, ibang usapan, halimbawa, yung kapitbahay ko, pulis. Ang daming armas. At dating PSG. Patayin mo nga yan si Baste, masyadong pogi. Ayoko nun. Ayun. Tapos binayaran ko. Ayun, delikado na talaga yun. Pag binatay mo, may bonus ka pa. Ibang usapan na yon. Naiintindihan nyo yung difference. Kaya po alam ko nauunawaan ni Matibag yung line of questioning ni Chis kasi matalino yan. Matalino. Ano po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampa na laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition? Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Unless there are any other... Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge. That's why I already interjected. Bago tayo pumunta dito kay Legarda, gusto ko lang isingit ito. Ang ganda po nung tinanggap po ni Chis na pabuksan pero limited yung bank accounts ni BP Sara. Alam nyo sa isang banda, okay po yon. Kasi this time, mamamati na ni BP Sara itong mga kalaban niya. Bakit? Naniniwala ako at kayo, alam ko naniniwala kayo na wala silang matatagpuan na korupsyon kay BP Sara. Alam naman natin planted yung yung confidential funds na yan. Una, confidential yun. Tapos, binigay yun December 20. Kaya nga sabi, meron siyang 11 days para ubusin. Talagang, ginawan lang nila ng paraan para masira si BP Sara. So ako naniniwala ko, wala silang makikita sa bank account si BP Sara. Of course, si BP Sara is not perfect. Okay? I agree with you. Maraming din siyang kapalpakan. Everybody of us, maraming kapalpakan. Pero I'm positive and I'm confident hindi corruption. At alam nyo yun. Kaya walang matatagpuan sa bank accounts ni BP Sara. So, mati po sila dyan. Bakit? Kasi siyempre, pag hinayaan niyang kay BP Sara at naging presidente siya, pwede niyang gawin doon sa mga korap. Pabuksan mo din yan. Pabuksan mo din yan. Pabuksan mo din yan. Di ba? Kasi pinayagan na eh. Lalong-lalo na pag isinampa to sa Supreme Court at kinwestiyon yung legality ng pagbukas ng bank accounts ni BP Sara. So halimbawa, yung Supreme Court pumayag, legal yung pagbukas ng bank accounts ni BP Sara, pwede na rin buksan yung mga bank accounts nitong mga magnanakaw. Baka yan pa ang solusyon sa korupsyon sa Pilipinas. Paano naman, Coach Oli, hindi pumayag yung Supreme Court? Di, invalid po itong impeachment kasi ba't mo pinabuksan? Bawal yun, illegal yun. So, in a way, magiging blessing in disguise, etong
hinayaan ng mga senador at ni Chis Escudero ang pagbukas nitong bank accounts ni BP Sara. Tuloy po tayo. Senator Judge Legarda for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am. I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, Macho Block, don't want me to ask simple questions on national security. People laugh. No, this is levity aside. It's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. Oh, ayan. Ang usapin dito, national security. Ang seguridad ng buong bansa. At sinasabi ni Legarda, credible siya kasi graduate siya dyan. Inaral niya yan. Hindi ako nang huhula dito sa sasabihin ko. Okay? Tingnan naman natin kung anong tatanong niya regarding sa national security. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit, national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, I won't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, Expert, graduate, inaral niya. records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council? Ayan, meron ba? Etong tanong. Nagko-coordinate ba kayo? Kayong NBI, sa PNP, sa PSG, kasi nga national security to. Hindi mo pwedeng sarilinin. Ako si Matibag. Ako director. Hindi pwedeng ako lang, di ba? So, kinoordinate mo ba? Orang NSA at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente? Meron po, ako po meron makikipag-usap po sa PSG po, may coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSD, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the Executive Secretary po. Yan. So, nakipag-ugnayan si Matibag. Saan? Sa PSG at saka sa military. So, all of these discussions, are there issuances, memoranda, notices? Meron bang issuances, memoranda, notices doon sa inyong coordination? Minutes, directives, reports, official documentation na nagpapatunay sa naturang coordination ng task force? Yung pong aking mga report ay akin pong isinusumite through the Office of Executive Secretary po. How long have you had this interagency task force, and is there such a name of a task force? Where was it? Kailan po tinatag? Kailan natapos? Was there a terminal report? And would you consider it, you've always said it's a national security concern. Well, there's no specific task force, but the coordination, as I said, is to the Executive Secretary, but we are also coordinating with the Presidential Security Command and on the military group po. Ayan. So, ang sinasabi dito, ano ba to? Usapan lang. In short, di ba? Meron kayong mapapakitang proof? Meron bang papel yan? O, kanino? Sinasabi ni Matibag dyan sa Executive Secretary.
Pero meron ba? Ayan, nakiki-coordinate ako sa executive, yan ang din nasagot niya, executive secretary tsaka sa PSG. Mm. Mr. Presiding Officer, would the reports of the interagency task force na tinatag ng NBI be given to the body so that we have an idea of the Yan na, nako. Matindi, nanghihingi na ng report. investigations conducted by the NBI? Has it been submitted? Let the presiding officer make a distinction. Again, the court should be a passive body. We should be receiving evidence through the Through the prosecutor or the defense? through the yes. counsel Through the of the counsels. parties. Unless someone would present it, the court should simply await its submission, if at all, through the parties. So my question would be, was this submitted as part of your evidence, the terminal report and the investigations conducted by this interagency body? Because it's the first time I'm actually realizing that there was such an interagency body and that this was actually discussed in the National Security Council. Well, sabi ko nga po through the executive secretary, we have been making reports, and for reasons that I mentioned yesterday that I cannot give the reports that are confidential in nature, ay hindi ko po ito may bahagi sa impeachment court po na ito. So wala pong pinabigyan na maski anong mga kopya ng reports, even just a summation of all these investigations. It was given po to the executive secretary po. And this court has Wala po. no copy of it. Therefore, I would terminate my questions here. Yan. Anong punto dito ni Legarda? Expert siya sa national security. Kasi malaking bagay. Ang dating neto, pinalaki nila yung sinabi ni BP Sara. It is a threat against the president, but it is not a threat against it's not a national security. Hindi pang buong Pilipinas. Ito ay more on a personal ni BP. Kung totoo man or hindi, which I believe hindi. Kay presidente. Ngayon, first time niyang narinig na merong threat ang national security pero walang report. Kaya nga ang tanong niya, meron ba kayong plano i-submit yan as evidence dito sa impeachment court? Dahil nakakapagtaka, ngayon lang nangyari yan. Ang sagot ni yes, nasubmit ko yung report, hawak ng executive secretary. At wala sa Senate. So, in short, ang pinapalabas dito, kung talagang national security yan, bakit executive secretary lang? Di ba? Bakit executive secretary? Dapat alam yan ng mga hindi lang yan usapin na, halimbawa si Matibag kinausap yung isang sundalo, si Matibag kinausap yung isang pulis, bantayan natin ang seguridad ng Pilipinas. Parang ganon. Di ba? Di dapat yan talagang national nga, di malawakan yan. Naiintindihan po natin. Malawakan tong issue na ito. Hindi lang yan sa kapapasok na NBI director. Di po ba? Oo. Dapat nga before Matibag na, meron pa yan eh. Pero ang naging active si Matibag. So dapat ito, nag-active na rin siya sa pag-iimbestiga kay BP Sara. Medyo aktibo siya. Oo. Ang nangyari dito, parang nakukulangan. Otherwise, as expert nga, to si Legarda, hindi niya itatanong anong pangalan ng inyong task force to solve this problem, meron ba kayong report? Executive secretary lang. Alam naman natin. Di ba? Executive secretary, kakampihan ng executive. Kaya nga executive secretary. Hindi po natin pinagbibintangan dito si Matibag pero kung sakaling ipalalabas siyang report na yan, na sinasabi ni Matibag, sinabmit niya sa executive secretary, of course, sila lang ang magkausap ng executive secretary, isa lang. Unlike halimbawa kausap niya at nag-submit siya sa PNP o sa mga sundalo, marami pong nakakakita noon. Pero kung sa executive secretary lang, baka mamaya, hindi ko sinasabing sinungaling si Matibag,
pinupunto po natin dito yung possibility. Pag pinag-submit yan ng report, baka bigla lang gumawa yung executive secretary o sabihin mo, eto matagal na. Diba? Kasi ganyan din po yung nangyari sa GSIS. Naalala ninyo, bigla-bigla na lang, nagkaroon ng sulat yung GSIS na pinapatawag ang NBI. Kung kailang may komosyon na nandoon si Bato sa Senate. Naalala nyo? Ang galing naman ng pagkakataon. Di ba? Kasi nga, sulat lang yun. Pwedeng i-produce agad. Nagigets po natin. Okay? Again, hindi po natin pinagbibintangan si Matibag. Ang punto lang dito, una, sa mga nangyayari ngayong credible ba si Matibag? Pangalawa, is there a possibility na yung mga sinasabi ni Matibag or etong report na lang, to be specific, kaya bang gawin agad-agad? Of course. Diba? Madali lang yon. So again, babagsak pa rin. Doon sa mga tanong na narinig ninyo, credible ba si Matibag? Kaya ako lang po kasi siya ang witness eh. And definitely, talagang tatanungin yan. Yan po ang trabaho ng judge, to test the witness.